Meron pala tayong bagong motor, bagong luma mga parts. Tingnan natin yung motor natin ha. Pakita ko sa inyo. Nabili na natin. Access. Yep. Nabili natin ng second hand. Pero naka-schedule na to for autogot, for buffing. Tanggalin natin to, yung mga kinalagyan niyang design. So ko simple lang. Good as new. 3,000 odo. Kaya natin binili to mga parts. Kasi pinagpilian natin yung Honda Beat tsaka yung Kymco na Agility. Ang Kymco Agility talaga, tsaka ito ang nagtitimbang. Ang problema kasi pag bumili ka ng meron lang siyang gas-gas dito pero okay lang yan. Pag bumili ka ng for brand new, ang naisip ko kasi pag bumili tayo ng brand new, ang tagal ng release ng papel, ORCR. So pag matagal ang ORCR, isang buwan kalahati tayo maghihintay. Ikutin nga natin itong village. So ito yung village na pinagtirahan namin. Ganda pala dito sa loob. Bad trip lang yung kapitbahay namin. Yung tae ng aso nila, doon tumatay sa aming bakuran. Tapos yung Honda XADV ko, iniihian na. Bad trip. Hindi yung aso may problema, yung amo eh. Labas muna tayo mga parts. Na-stress na naman ako dun sa kapitbahay namin. Hindi ko alam paano approach dun eh. To be honest mga parts, maganda ang motor. Lagay natin compared with my Vespa, previous Vespa, gusto ko yung takbo niya, smooth. Sobrang smooth yung takbo niya. Ito 60, 70, 80. Smooth yung takbo niya, as in maganda. Yeah, tuwan-tuwa ako sa kanya. Hindi siya ganun ka bilis, pero okay na sa akin kasi based sa aking sa aking skills na magda-drive, tama lang siya. Hindi siya yung sobra-sobra. Kaya okay siya para sa akin. Standard siya. Swerte ako masyado kasi ito nga pinagpilian natin, tsaka yung Kymco. Tapos may lumabas na na nagbebenta ng mura. Hindi naman siya ganun ka mura, 70,000. Pero compared sa brand new na 80,000, 88,000, tapos maghihintay ka pa ng isang buwan kalahati sa ORCR, okay na to kasi may plaka na eh. Tapos linis ng ng papers. Ang lang naman scratch sa kanya kasi dito nilagyan niya kasi ng windshield, na mali daw yung windshield na nilagay niya kasi hindi daw siya akma para sa access. Kaya nga, so ba't kalilagay yan kasi. Pero mabait naman yung kausap ko, mabait yung aking seller, so sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya. Ito blue, naka-blue siya. I don't know kung yan yung indicator yata na na hindi siya matipid. Balik na naman siya sa green. Tuwan-tuwa ako sa kanya, maganda siya talaga. I'm not kidding. So sobrang thankful ako na ito talagang binigay ni Lord sa akin. Feeling ko talagang sinadya niya na magkita kami ng seller. Kasi gabi na yun eh, parang disappointed na ako masyado na sabi ko pupuntahan ko na sa Monday yung Kymco. Sa Monday dapat. Ang bad trip ko lang kasi sa Kymco, nakakatawa nga eh, kasi pagdating ko sa Kymco mismo, inunahan ko na yung manager. Sabi ko, sabihan na kita ng totoo ha. Sabihan kita ng totoo. Sinabihan ko talaga, hindi ko gusto yung customer service nyo, Brad. Tsaka yung mga parts nyo, kulang-kulang kayo sa parts. Hindi, okay na kami ngayon ha. Sabi mga ganun. Siyempre para makabenta. Sinabihan ko talaga, as in, hindi na ako natakot sa sinabi ko. Sinabi ko talaga sa kanya yan. Pero gustong gusto ko yung Kymco kasi malaki ang malapad yung yung gulay board niya. Malapad din naman to, kaya nga nagustuhan ko to eh. Sakto dito yung backpack ko. Pero yung sa Kymco na Agility,
mas malapad yun kasi 2 galon na bilog na tubig kasya dun eh. How much more na ano, ito hindi magkasya dito eh, diba? So ganun siya kaluwag. So ibig sabihin ang hard case ko dun na trolley bag, kasyang kasya dun. Siyempre papalitan natin to ng busina. Yung busina lang naman ang kailangan ko papalitan dito, wala na iba. Yun lang, gusto ko lang talaga busina ko malakas. Ang ganda, no? Nagpa-full tank ako kahapon, 200 pesos lang. Ang consumption niya, average siya ng 55 to 60 kilometers per liter. Ganun siya katindi. Kailangan ko lang ito tanggalin talaga, hindi ko siya trip, you know. Papatanggal ko yan pag nagpa ano na tayo, nagpa ceramic natin to. Ayan. Hey boss, iba na ako sa inyo. Bye. Ayan na. Tapos din pinalitan natin yung ating silver. Hindi ko trip kasi may block ni dyan, may block pa dito. So matching lang kasi maglalagay tayo ng top box eh. Oh, di ba? Ganda. Same ng aking XADV, kulay blue. Goodbye sec. Oh, ganda. Oh, ayoko ng bilog, pero yan ang nababagay sa kanya, wala tayong magawa eh. Ayan, mas okay siya. Kita ko na yung gilid. Hindi masyado pero sakto lang. Paano ba talaga? Wow, X-Max na fully loaded. N-Max pala. Ano pa, X-Max, N-Max lang pala. Ayan. First upgrade for my Suzuki Access is the side mirrors from Sec Moto Supply. 1,500. Pwede na. Masaya na ako dyan, parts. Yung silver kasi na stock nito, mga parts, nagba-vibrate siya eh. Hindi ko maintindihan. Ang gulo ng mukha sa gilid. Kaya sabi ko, kailangan ko palitan to. Yun ang first upgrade niya. Second upgrade is the busina. Yun lang, after that wala na. Tapos ano na natin, pa ceramic na natin to. So yun lang, after that wala na tayong upgrade dito. Wag lang muna. So far okay pa naman ako sa side mirror ko. Okay na yan. At least may nakita lang akong kakaiba. So mayroon tayong full review nito kasi siya nagpa-full tank tayo kahapon. Let's see kung pala no, dapat pa 00 ko yung 00 ko yung aking auto 140. Ano ba yung 00 to? 143. 14.3 ang volts. Bright, ano ba yung bright? Ano ba yung sabihin ng bright? Ano ba nakalagay ng bright dito? Ayan, 3,631. 3,631. Palagyan natin 3,625 ko siya nakuha. Oh, mayroon tayong 5 kilometers na tinatakbo-takbo since yesterday. Assume na lang natin na ganun. Ano siya i-0? 0 ba to? Eh, paano ba siya i-0? 470. Paano ba i-0 to? Paano i-0 to? Magbabasa tayo ng manual mamaya. Basta, so far, masayang masaya ako dito sa motor na to. Sadyang binigay sa akin. Masaya ako sa kanya, as in. Kung mag-upgrade tayo ng ilaw, pwede naman kasi madilim siya talaga. Madilim siya eh. Alam mo naman, medyo may sakit na yung ating mata. Tsaka also mga parts, kaya ko siya mas pinili kasi yung sa Kimco kasi, yung sa brake niya, braking system niya kasi, puro siya disc brake. Mas maganda pa rin ang combi brake. Mas
maganda pa rin combi brake. Mas ano yun, mas balance yun sa pag brake nya. So mas safe yun, mas safe ito compared dun sa Kymco. Kahit sabihin natin drum brake to tsaka disc brake yun, pero you have to remember na Vespa drum brake din naman yun, tapos naka disc brake sa harap, disc brake din naman ang harap nito. So yun nga, baka ganun nang mangyari na papalagyan lang natin ng ilaw dun sa may ilalim ng gulong. Papalagay natin kay Jasper. Palagay natin kay Jasper. Tapos ano pa bang kailangan natin dito? So once mapalinis na natin, shimmering natin, shimmering, pa-buff natin to, papalagyan natin ng ceramic. Maayos-ayos na to, mukha na tong brand new. Patatanggal na yung parang gas-gas yan sa taas. Ang features na namamatay siya pag i-side stand, yung sa Kymco hindi. Kinalawang na nagbabad trip ako dito sa mga aso na to. Para pala hindi manakawan to o manakaw siya, ginawa ko pala dito mga parts, naglagay ako ng lock. Ito yung ating side mirror, tingin nyo, ganda di ba? Ayan, kasi kung maglalagay tayo ng yung top box dun, pumili ako ng top box bracket ng shad, ilalagay ko dito. Buti na lang meron ganun ng shad. So ilalagay natin dito, palitan na lang silang dalawa para di na ako bibili ng top box. Tapos ito yung ginawa ko dito, meron akong lock. Lock ko siya ng ganyan. Ayan, hindi mo naman gagasgasan yan. Lock siya ng ganyan. Ano sa tingin niya sa akin side mirror, para at least may combination ng black yung ating motor, di ba? Kasi naman puro silver, pangit ang puro silver eh. Tapos yung boots niya nilagay pa rin natin. Okay, always remember, stay safe, ride safe. Review natin to soon. God bless. Bye.